Isa pang laging lumalabas sa board exam ay ang batas ng LET. Kaya for today's video, pag-usapan natin ang tatlong batas ng teaching profession. Those are PD 1006, RA 7836, and ang RA 9293. So, sige, first question, lumabas sa board exam. Alin sa tatlo? What is considered the first legal base of teaching? Ang sagot sa board exam ay ang PD 1006. First, pag-usapan muna natin ang PD 1006. Anong ibig sabihin ng PD? Presidential Decree. Kaninong presidente? Ferdinand Marcos. At anong taon? 1976. Ang PD 1006 ay mas kilala sa tinatawag na PBET. Anong ibig sabihin ng PBET? Professional Board Examination for Teachers. O tandaan mo ha, ang PBET, yan ang pinakaunang board examination ng mga guro sa Pilipinas. O di ba ngayon, LET na, tama? Pero noon wala pang LET. Kaya ang pinakaunang board exam sa Pilipinas ay walang iba kundi ang PBET. Ano po? Question. Kung gusto mong mag-exam ng PBET, kanino ka mag-a-apply? Ang sagot ay CSC, Civil Service Commission. O di ba ngayon sa LET, mag-a-apply ka na kay PRC, tama? Pero noon, hindi pa na itatatag ang PRC. Kaya noon, kay Civil Service Commission ka mag-a-apply. So lahat ng mga requirements, birth certificate, TOR, application requirements, kay Civil Service Commission mo i-apply. Pero kapag tapos ka na mag-apply, next question, sino na ang nagpapa-exam? Ang sagot ay ang National Board for Teachers. Anong function ng National Board? Anything about examination. Keyword, examination, trabaho ng National Board. First, siya ang gumagawa ng TOS ng exam. Pangalawa, siya ang gumagawa ng test question na exam. Pangatlo, siya mag-identify ng mga estudyanteng pwede makapag-exam. Pang-apat, siya mag-determine ng mga eskwelahan na pagdarausan ng exam. At panglima, siya mag-identify ng mga estudyanteng pumasa or mag-top sa board exam. So, anything about examination, trabaho yan ng National Board for Teachers. Now, question, ilan ang passing percentage sa PBET? Ang sagot ay 70%. At kapag pumasa ka, anong bibigay sa'yo? Ang sagot ay certificate. O di ba ngayon, pag pumasa ka sa LET, ang bibigay sa'yo, lisensya na. Tama? Pero sa PBET, wala pa pong binibigay na lisensya. Ang binibigay, certificate. Ibig sabihin, kapirasong papel lang yan, na kung saan nakalagay doon ang pangalan mo, at nakalagay doon ang PBET rating mo, at sinasabi doon na pumasa ka na sa PBET, at pwede ka nang magturo sa mga bata. Gets? Pero po ang PBET, pinalitan na yan. Obsolete na yan, hindi na yan ginagamit. So, pinalitan na siya. Anong pinalit sa kanya? Ito na, ang pinaka-importanteng batas sa board exam. RA 7836, or mas kilala sa tinatawag na Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, or mas kilala sa tinatawag na LET. Ano ibig sabihin ng LET? Licensure Examination for Teacher. O sige, pag-usapan naman natin ang RA 7836. Question, kung gusto mong mag-exam ng LET, kanino ka mag-a-apply? Ang sagot ay kay PRC. Ano ibig sabihin ng PRC? Professional Regulation Commission. Ano? Okay, PRC ka lang mag-a-apply. Pero kapag tinanong, sino na ang nagpapa-exam? Ang sagot ay Board for Professional Teachers. Ano? Anong trabaho ng board? Basta board, at trabaho niyan, examination. O pansin mo kanina, di ba? Ang pangalan, National Board for Teachers sa PBET. Ngayon naman, Board for Professional Teachers sa LET. O pansin mo, pinalitan lang yung pangalan. But still, the function remains the same. Basta may nakita kang board, ang trabaho niyan, examination. Isa pa sa mga trabaho nila ay licensing power. O pakiulit nga, pag sinabing licensing power, dalawa lang pwede magbigay at magtanggal sa'yo ng lisensya. Sino lang yon? PRC at saka ang Board for Professional Teachers. O question, pwede ka ba tanggalan ng lisensya ng principal mo? No. Iisitul po, pwede ba? Hindi pa rin. Kasi nakalagay sa batas, who grants the license can only be the one who can revoke the license. Kung sino lang nagbigay ng lisensya, siya lang may karapatang magtanggal ng lisensya. Sino ba nagbibigay? PRC at saka Board for Professional Teachers. O sige, pag-usapan natin 5 grounds, 5 dahilan for the revocation of license. Na kapag nagawa mo, pwede ka matanggalan ng lisensya. First ground, immoral act. Ano ibig sabihin ng immoral act? Example niyan kapag nagawa mo mga heinous or heinous crime. Ano mga heinous crime? For example, kasama dyan ang murder, pumatay ka. Kasama dyan ang homicide. Kasama dyan ang rape, nang gahasa ka. Na kapag nagawa mo, pwede ka matanggalan ng lisensya. Ano po? Board exam question. Tinanong to sa board exam. Principal Bert is accused of a case murder. Pwede ba tanggalan ng lisensya si Principal Bert? Ang sagot ay, hindi pwedeng tanggalan. Bakit? Ang ginamit na term, accused. Okay po, inakusahan pa lang. Di ba nakalagay sa batas? Anyone is innocent unless otherwise proven guilty. So, ang sinasabi ng tanong, si Principal Bert inakusahan pa lang. May kaso pa lang. So, pwede pa walang sala si Principal Bert, so hindi pa siya pwedeng tagalan ng lisensya.
Second scenario, Principal Bert is guilty of a case murder. Pwede na bang tanggalan ng lisensya si Principal Bert? Ang sagot, yes. Kasi ang ginamit na term, guilty. So, no-brainer na yan. Outright, pwede na tanggalan ng lisensya si Principal Bert. Kasi second ground of the revocation of license, insanity. Pag sinabi insanity, insane, buang, kapay, lado, baliw. Simple lang. Kasi dapat ang mga teachers fit mentally and physically. Pero kapag napatunayan based on your medical records that you are psychologically incapable, pwede ka pong tanggalan ng lisensya. Third ground of the revocation of license, illegal drugs. Mabigat pong kaso ang droga. Ano mang connection mo sa droga ay pwede ka pong matanggalan ng lisensya. Fourth ground of the revocation of license, fraud. F-R-A-U-D. That's fraud. Pag sinabing fraud, any form of activities that you conduct to obtain license in an illegal way ang tawag doon fraud. In Tagalog, anumang aktibidad na ginawa mo para makakuha ng lisensya sa illegal na paraan, ang tawag doon ay fraud. And last ground of the revocation of license, number 5, that is negligence. Negligence of duty, mga kapabayaan sa trabaho. Example niyan, di-discuss natin sa sunod, ang CPD. Kasi ang CPD, that is the mandatory requirement for the renewal of license. Kapag hindi ka nag-CPD, nag-attend ng webinar seminar, o hindi ka magkakaroon ng CPD units, hindi ka makakapag-renew ng lisensya, so ground yan para mawala ng visa ang lisensya mo. Next one. Next pa rin, sa RA 7836 pa rin tayo. Question, ilan ang passing percentage sa LET? Ang sagot ay 75%. At kapag pumasa ka, anong bibigay na sa'yo? That's license. Lisensya na bibigay sa'yo. Ito ang tanong sa board exam. Si teacher pumasa ng PBET. Nabigyan na siya ng certificate. Ngayon naabutan siya ng RA 7836 at nalaman niyang may LET na daw at may binibigay na daw na lisensya. Ang tanong sa board exam, yung pumasa ng PBET, kailangan niya pa bang mag-take ulit ng LET para magkaroon ng lisensya? Yes or no? Ang sagot ay no. Hindi na kailangan mag-LET pa para magkaroon ng lisensya. Anong gagawin? Conversion. Ang gagawin niya, pupunta lang siya sa pinakamalapit na PRC. I-convert lang. Dala-dala yung certificate niya at i-convert lang yon para maging license. Next one's RA 7836 pa rin, that is 10 units of methods of teaching. By the way, may nakalimutan ako. Sa PD 1006 pala, ang nakapag-exam lang ng PBET ay ang mga education graduate. So kapag hindi ka graduate ng education, hindi ka pwede mag-exam ng PBET. Ano? Pero sa RA 7836, pwede na mag-exam ang mga non-education graduate basta may methods of teaching o yung mga unit earner tinatawag natin. Ilan? 10 units. O question, ngayon, ilan na? Sa mga non-education graduate, di ba ngayon 18 na? Tama? Yes. Kasi ngayon yun. Pero sa pinakaunang batas, 10 units pa lang po ang hinihingi. Ano? Last na sinasabi ng RA 7836 ay no license, no teaching policy. Ang ibig sabihin nun, no one shall engage in teaching unless otherwise licensed. In Tagalog, walang sino man ang pwede magturo ng walang lisensya. Pero ganito ha, ito ang tanong sa board exam. Hindi itatanong na ano yung batas na sinasabing no license, no teaching policy. Kasi kapag tinanong yan, remembering lang, lower order thinking skills. Ano ang gusto ng PRC? Lots or HATS? Very good ang gusto, HATS. Higher order thinking skills. Kaya ang tatanong sa board exam, critical thinking, higher level of cognition. Ano? Ang tatanong sa board exam, evaluation, husgahan mo. Kung nabasa mo talagang sa RA 7836 na no license, no teaching policy, ang tatanong sa board exam ay, ano pala ang batas na nagpaparusa sa mga guro na nagturo ng walang lisensya? Ang sagot ay ang RA 7836. Ang level, evaluation, judge. Husgahan mo na ngayon. Ano ang nagbabatas na nagpaparusa? That's RA 7836. Next one. Tapos na tayo sa RA 7836. Tinanong din to sa board exam, ano yung amendment ng RA 7836? Ang sagot ay ang RA 9293. Pag sinabing amendment, may mga binago. May mga dinagdag, may mga binawas para mapaganda ang batas ng LET. In short, ang RA 9293 is an improved version of RA 7836. Pag-usapan natin ano ba yung mga binago. First one, 18 units. Sa unang pagbabago, yung 10 units RA 7836, ginawa na siyang 18 units RA 9293. Isa pang feature ng RA 9290 ay tinatawag na inactive teachers. Tandaan mo to ha kasi lumalabas sa board exam. O, pag sinabing inactive, nagtuturo, hindi nagtuturo. Very good, hindi nagtuturo. Bakit? Kasi mayroong mga LPT na lisensyado na pero hindi naman nag-pursue ng teaching. That's why ang batas, mayroong provision sa mga guro na lisensyado pero hindi naman nag-pursue ng teaching. Dalawa ang basihan para masabing inactive ka. Anong dalawang basihan? Una,
you are not practicing your profession, and number 2, for the past 5 years. In Tagalog, kapag hindi ka na nagtuturo sa loob ng 5 taon o higit pa, ang tawag na sa'yo ay inactive teachers. Inactive teacher. For example, LPT ka na sa Pilipinas. Hindi ka dito nagturo. Ang ginawa mo, pumunta ka ng Singapore. Nag-domestic helper ka sa Singapore. Kasi nalaman mo, mas malaki ang sahod na pagiging domestic helper sa ibang bansa kaysa sa pagtuturo sa Pilipinas. Nag-domestic helper ka Singapore, tumagal ka ng 10 taon. Question, matatawag ka bang inactive teacher? Yes or no? Ang sagot ay yes. Bakit? Nakuha mo yung 2 requirement. You are not practicing your profession, kasi dito, teaching ka sa Pilipinas. Doon naman, domestic helper ka. So, magkaiba profession mo. At number 2, for the past 5 years, kasi 10 taon ka nang di nagtuturo. So, pasok ka sa criteria ng inactive teacher. Ngayon, ganito. Example lang After 10 years sa pagiging domestic helper sa Singapore, nagkaroon ng pandemic. Nag-decide ka na umuwi na lang sa Pilipinas para dito na lang magturo. Question, papayagan ka ba ng gobyerno ng DepEd na magturo ka agad? Ang sagot, hindi. Kasi ang classification mo, inactive teacher. So, anong gagawin para makapagturo yung inactive? Ang sagot ay refresher course. Magre-refresher course. Ilang units ng content? 6. Ilang units ng pedagogy? 6. Ilang units lahat ang total ng refresher course? 12 units of refresher course. Sir, bakit po kailangan mag-refresher course? Simple lang. To refresh your knowledge with the new trends and reforms in education. Kasi baka 10 taon kang hindi nagtuturo, baka gasgas na, kinakalawang na, outdated na ang knowledge mo. So, kailangan mo mag-refresher course para makasabay sa pagbabago ng panahon. So, ilang lahat? 6 units ng content. So, for example, math major ka, it is 6 units ng mathematics majorship. Kasi diba, for example, graduate ka ng old curriculum, pero ngayon new curriculum na, math major ka. O diba sinasabi ng iba? Iba na nga ngayon ang tinuturo ngayon sa math. So, kailangan mo ng 6 units ng content ng math majorship para makasabay ka sa trends ng new curriculum. Tapos, 6 units ng pedagogy. So, isa sa mga tinuturo dyan sa'yo, yung mga prof-ed courses, kasama dyan ng online teaching. Para makasabay ka. Ang rason lang naman ng refresher course para i-equip ka ng mga skills necessary sa mga new curriculum setup. Ano po? So, kapag tapos mo na lahat ng refresher course, pwede ka na bang magturo? Yes or no? Ang sagot, yes. Kasi that time, refresh ka na. Pinakalas na. Sinasabi sa RA 7836 na no license, no teaching policy. Pero sinasabi ng RA 9293, pwede na magturo kahit na walang lisensya. Basta meron kang special permit. Sino nagbibigay? Board for professional teachers. 2 special permit. Ano yung 2? Para teachers and international recognition. Sino naman sa yung mga para teachers? Simple lang. Ganito ang pinagkaiba ng para teachers sa professional teachers. Ang mga professional teachers, ito yung mga teachers na nagtuturo granted with license. Ang batas nila, RA 7836. Pag sinabing para teachers, ito naman yung mga teachers na nagtuturo, pero ang grant nila ay special permit. Ano ang batas nila? RA 9293. Question, sino po yung mga para teachers? Simple lang. Yung mga para teachers, ito po yung mga nag-exam ng LET, pero bumagsak sa LET. Pero dapat daw, ang rating nila ay 5 points below the passing percentage. Ilan ba ang passing percentage? 75. So, ano ang rating nila? 70 to 74. Question, saan ina-assign mga para teachers? Sagot, shortage of teachers. O ganito walang sagot na bulubundukin sa board exam. Remote areas, wala din. Sa mga malalayo, hindi din. Ang tamang sagot sa board exam, shortage of teachers. Verbatim nakalagay. Kapag technical ang tanong, technical na sagot. Ano po? Question. Ilang taon ang permit ng para teachers? 2. Pwede bang i-renew? Yes, kung gusto. Kung ayaw, okay lang. Okay po. Pero kung gusto mag-renew, 2 taon pa. Ilang taon lahat? 4 years. Pero question, after 4 years, papayagan pa bang mag-renew? Ang sagot, hindi na pwede. Bakit? Anong rason? Simple lang. Quality education. Diba sabi ko sa inyo, sa isang tip, lahat ng ginagawa natin quality education. Ano po? Simple lang. Question. Gusto ba ng gobyerno na quality education sa Pilipinas? Ang sagot, yes. Isa sa mga indicator para masabi natin quality education ay dapat qualified ang mga teachers. Para masabing qualified, magaling. Paano masabing magaling? May lisensya. Pumasa sa board exam. Naabot ang standard. Pero yung mga para teachers, hindi pa natin masasabing quality education talaga ang ini-implement nila. Primarily because, hindi pa nila napapatunayan yung sarili nila. Bakit? Hindi pa sila pumapasa sa board exam. So, gagawin ng gobyerno, after 4 years, maximum na kasi yun, tatanggalin mo na sila. Mag-focus muna sa board exam. Pagpasado na sa LET,
may lisensya na, bumalik sa eskwelahan, pwedeng tanggapin ulit. Ano? It's all because of quality education. Okay? Last, ng RA 9293 is, pwedeng magturo kahit na walang lisensya basta you are internationally recognized. Kilala ka sa Pilipinas at kilala ka sa buong mundo kasi may napatunayan ka na. Example niyan, si Manny Pacquiao. Pwede magturo ng boxing si Manny Pacquiao. Yes. Siya lang naman nag-iisang 8 Division World Champion ni si Manny Pacquiao. Diba? Next one, si Lea Salonga. Pwede magturo ng singing sa theater arts si Lea Salonga. Yes or no? Yes. Kasi so, ibig sabihin, pwede magturo kahit walang lisensya basta you are internationally recognized. Ano ba? That's all yung pag-uusapan natin sa tatlong sikat ng batas ng LET, PD 1006, RA 7836, and ang RA 9293. Next na i-upload ko is drills ng tatlong sikat ng batas ng LET. Next video na kasi medyo mahaba na yung video natin. Ano? Okay po, kung natuto ka, paki-like na ng video kung naabot mo yung part na to, kasi isang pindot lang naman yan, di ba? At paki-comment naman kung taga saan ka para alam natin kung hanggang saan ang na-reach ng video ito. That's all everyone. Thank you very much and bye-bye!